Network Entertainment. Hello! It feels good to be back, pare. Boom! Panes! Yan yung bagong catchphrase. Ay, Yung man! reference. Matagal ako nawala. Hindi ko alam kung ano yung mga bagong shit. Meron nga ako sinusubukan bago yung Ano? just do it. Baka lang. Parang baka mag-take off, no? Paano yan? Just do it. Just, teka lang, nagta-touch tips yung Oo nga eh. microphones natin. Yan. Okay na. Okay na. Pero yung Paano boom panes, just do it? parang boom panes, yan na yung bago. Pati yung Guillaume Challenge. Oo. Ito, si Alexio nakaka-inerts. Yung mga ginagawa mo ba yung mga Yung mga luma na. mga sinaunang TikTok na ano. Yung sikat pa si Bella Porch. Ano yung ginagawa ni Bella Yung Porch? face manipulate. Putak, sobrang weird. Ba't nag-viral yun, no? Dude, malilipo. Yun pa yun. Para siyang ngumunguya na walang ipin. Gano'n kumain yung matatanda. Ganun kumain na matanda eh. Dati naalala ko, meron akong sinasakay na jeep dati pa uwi. Tapos parati ko nakukuha yung matandang kakain siya ng pandesal. Tsaka latundan. Nang walang ipin. Tapos nakikita ko lang sa salamin niya, naggunan siyang nguya eh. May buwelo. Oo, may buwelo. Pero yes, welcome. Welcome to Bago Matulog 2025. Eddie, wow. Eddie, wow. Bago Matulog 2025. Eddie, wow. Todo na to. Yun yung ating bagong catchphrase. At sa comeback episode ko, naisip ko na ibalik ang ating recurring guest na 4 na beses kong ginest bago ako umalis. Our resident weather expert. Forever in the third mic. Alexio Tabafunda, welcome. Yes. Welcome, baby Uulan boy. mamaya. Welcome to the... Ang galing. Actually, makulimlim nga eh. Diba? Ang galing talaga. This guy. Yung methods ko para malaman ko ano yung weathers. Yung didilaan mo yung daliri mo. Tapos sasaksa ko sa put ko. Tapos yung mag-Undertaker eyes siya. Ulan ng 3 a.m. At baka napapansin nyo, medyo iba yung studio ngayon kasi naglipat ang TPN. Lumipat sila. Tapos gagawa sila ng state-of-the-art 7-story studio na mag-open sa March. So dahil January pa lang, nandito muna tayo, nakikibahay muna tayo sa Cinematica. Salamat po, Cinematica, sa aming temporary house. Yes. May nagla-lunch pa doon kanina. May nag-lunch doon kanina. Umalis na sila. Nahiya na sila kasi si Andren medyo obvious na gusto siyang yayain kumain eh. Parang nakatayo siya, naka-over the shoulder siya eh. Ay, ano yan? Pinakbet? Sarap yan ah. Tagal lang din nakakain ng pinakbet eh. Never ko na-gets yung kain tayo, tapos tayong kinakain nila sobrang konti. Ano ba sa tingin mo? Kakainin ko pa yan? Ang ina. Bagong bit mo yun, bagong bit. Sa open mic tayo. Sa open mic. Just shooting the shit pa. Hindi ko to susubukan mamaya sa open mic, mamaya sa most. Wow. Walang open mic sa most mamaya. Dahil Monday ngayon. Binibigay mo ba yung illusion na Wednesday pa rin? Thursday kasi tayo nagre-release. So either way. Nung wala nga si Red, gago isang araw ko lang ni-record lahat yun. Oo nga actually. Nagpalit lang ako ng damit nun eh. Tsaka nagpahaba siya ng buhok. Yun yung... Andre, na parang ko yung mga episode. Yes, ito, ikikritik mo na ba yun? Okay. Good job. Thank you. Holding the fort. I think I Here don't... it comes. I think I don't say enough words of niceness, pare. Thank you. Good job. I love you. Good job. Hindi, kamay mo. Hindi ka marunong magkamay. Sweaty palms. Pero Palms are sweaty. Palms are sweaty. Pero alam mo, you're so nice and oh shit. Ayan, ang bagong studio, walang carpet. Walang carpet, oo nga. So hindi Tiles pare. Tiles Zero for days. Tiles pala to. So, alam mo yun, dito lang ako sa aking chill position. And dahil New Year, I think pag-usapan natin resolutions, mga catch-up na rin. Seryosong episode ba to? Oo. Alam mo namang pag andito ako, ikaw tsaka si Andren, ang pinag-uusapan natin, real things. Zero laughs eh. Zero laughs eh. And a lot of heavy breathings. It's another heavy breathing episode. Bago ako, baka akala nyo rusty ako, naalala ko yung OBB pare. And alam mo, bigyan natin ng last hurrah. Bigyan natin ng swan song ang OBB ni Andren. So, ganito.
Papakinggan natin ang OBB ni Andren right after this unnecessary original OBB. And we're back. Ngayon, pakinggan natin ang OBB ni Andren. Kailangan natin i-play ulit yung isang Yung OBB, oh. Kasi baka nakalimutan na nila eh. Normal episode na to eh. So, magtutuloy ang episode na to right after this unnecessary OBB. And we're back. Galit yung editor para daming extra work na pinapagawa. Sabi nga, balik lang itong baboy na tangin na wala kwenta. Gusto ko lang compliment yung shoes mo, pare. Uy, salamat. Ang ganda rin ng shoes mo. Oh, by the thank way. you. Saan ka bumili ng shoes mo? Bumili ako sa Foot Locker. Foot Locker. Buti ka pa may size ka pa doon. Ako pumunta pa Australia para makakuha ng size eh. Anong size mo, Mike? Last pair na to. Last pair na. Pero sulit yan, 530s. 530s pare. Tapos sale pa siya nun. So mga 4K ko siya na Ulul! cup. Pare. Sobrang mura. Oo. Dahil na. Pero medyo, sabi nung nagtatrabaho doon, parang, bigay kasi ito 4K, pero kailangan mo akong halikan sa loob. Pero kailangan ko halikan yung toes mo individually. Gumanon siya. Ako mag-fit niyan sa'yo, sir. Gamit aking bibig. Hindi. Nung pumunta akong Canada sa vacation ko na nag-business class ako papunta. Baka di nyo alam. Nag-business class. Alam namin, Red. Araw-araw mo sinasabi. Hindi mo kaya kasi sa regular class. That's a good joke. That's a good joke. Yung resolution ko pala is being more nice na to people. Specifically kaya. I think overall naman, nice naman. Actually, pinaka-nice ako kay Andren. So, mas nice pa ako ngayon. So, anyways, na nag-business class trip ako doon, galing ako, nag-buhay lounge muna ako, diba? Kasi kasama yun sa perks ng business class eh. Tapos, sexy din yung mga flight attendant. Sabihin mo na rin na. Hindi naman ganun. Pwede naman pogi. Pwede pogi. May mga pogi din. So, nung pumunta ako dun sa, anong pinag-usapan natin? Sorry. Pumunta kang Vancouver. Nasa business class. Oo nga. Pero, bakit siya related sa sapatos? Di ko alam. Ikaw yung nagkwento eh. Okay. Naalala ko na. He dreads getting the rust out na. Oo nga. Sorry. Pero, good job sa pag Gawin mo ba ito buong podcast? Pare, Grabe. I plan to keep my resolution, pare. Talaga, I'm gonna be nice. Nakita ko yung mga comments sa sa yung mga solo episode ni Andre, pati yung siya yung host. Lahat ng mga, parang maraming comments nakasulat doon. Grabe, ang galing pala magsalita ni Andre pag walang sumisigaw ng bobo sa kanya every 5 seconds. Ay, nako. Eloquent ka pala. And ako, alam niyo naman, important sa akin ang feedback ng mga taong, alam mo yun, di ba? Walang hindi, how to put it in a nice way, na maraming free time. Yes. Na hindi involved masyado sa proseso. Yun yung pinaka-valued opinion ko eh. Yung tipong never been on your shoes ever, in your shoes ever. Kasi magaling silang mag-assume. Outsider's perspective, actually. Yes. Kasi masyado tayong bias sa natin. Naka-horse blinders na tayo, basically. You could say these are people that don't necessarily do. Nabasa ko kasi sa book ni Mark Cuban. Yung sa Cubes, yes, Cubes. Yung Actually, ang title ba The Dallas Maverick? Good joke, Good joke. Thank you, Red. Parang sinabi niya, ang pinakamagandang advice daw na narinig niya is about business is taong hindi daw nag-business. Totoo. Yun sinabi niya. Sinabi rin niya ni Kevin O'Leary, ni Jack Ma. Robert Hervacek. Pero sa kanya, Hervacek. isang immigrant din ang nagsabi. Sabi niya, yung best immigrant advice about not being an immigrant is not an immigrant. Sabi niya. Parang yung advice ni Luigi, yung shooter na binigay niya dun sa Akala ko CEO. yung si Luigi. Luigi, si kapatid ni Mario? Hindi, yung Luigi something, yung binaral niya yung CEO. Yan yung advice na maganda, pare. Ang wild nun, no?
Oh, dude. Pero walang naawa kasi CEO siya eh. Hindi, kupal siya eh. Kupal siyang CEO. Oo. Ang alam ko. Parang CEOs. marami daw siyang dinideny na payments sa ano. Dude, pagkatapos siyang patayin, bumaba daw siya sa pipe. Bumalik sa ano. sa isang May pipe. tinapakan siyang kupa. Ang tagal ko na gets. Sabi ko, pipe! Ano pipe? No. Ay, nako. Si Luigi kasi, alam mo naman, Ay, na, stands player up two to na yun people. eh. Oh, player 2 na yun. Sino nga yung player Wait, 1? si Luigi kasi meron siyang floaty jump eh. Meron nga siya floaty jump. Like, Totoo. sa original. Good insight. Oo. Good insight. Good insight. Parang bumping mics to. Every good point. May fist bump kami na red. Ang galing, ang galing. Ay. Ang galing. So, yun nga, pumunta akong Vancouver. Sa Pagbaba mo pa sa aeroplano, grenade ka ng moose. Yung mga mountains. Ginrate ako ng Mounties. Welcome to Canada, A. Gawin sila. Pero pumunta ako sa New Balance store. Tapos, ang daming magandang pairs and everything. Tapos, di ba pinag-usapan natin dati, bakit mas mahal yung US made? Kasi yun nga, quality of materials. Pati dahil dun siya ginawa. Kasi siyempre, inaway ko siya kasi nainis ako na so, doble ka mahal. Tapos nakakita ako, sobrang ganda. Nag-fit ka ba? Nag-fit ako, kaso masikip. Kasi, medyo yung design niya, makitid. Wala silang size for hippopotamus. Pero feet meron kasi. nga, meron sila. Get your fat cankles out of here, boy. Fat cankles, pare. The best talaga eh. Ano shin to foot eh. Oo. Ay. Parang straight. Basically, shin lang eh. And Red anyways, Cut Powerpuff Girls sabi feet. nila merong 13 wide na size. Kaso online lang. Parang natakot akong bilhin kasi doble ka mahal siya. Tapos, Hindi mo na fit eh. hindi ko na fit eh. Pero ang ganda niya. So ngayon na-regret ko. Ano yung model specifically? Nalimutan ko yung... pero 2002R. pero hindi. This 2002R. It was quite delicious pare yung itsura niya. Kasi nung nasa Foot Locker ako, dami magandang ano eh, no? 2002Rs? Oo. May pink yung nga na colors ganun eh. na ganun. Yung Foot Locker ba, naka-ref costume pa rin yung mga... Oo, ata. Parang ata. Naka-ref costume. pinipituhan ako eh. Sir, bawal yung ginagawa niya. So, tinaas ko yung pantalon ko. Diba? Sinot ko yung salawat ko. Sinot ko sa lakot ko. Just top tier joke. Oh, tayo. Top tier joke. Bumping mics. Solid yun eh, no? Alam mo, kahit bit, gustong gusto ko pa rin. Let the illusion wash over me. Hindi siya bit. Totoo. I genuine, like, nagkaroon ako ng degree of appreciation, lalo na nung nawala ako. Nag-vacation ako sa first world country. And, alam mo yun, yung tipong walang limit yung budget ko. Alam mo yun, mga ganong klase. Mating cholesterol mo, let's go. Alam mo, I do need to watch my cholesterol. It's very good. Very good. Okay. Yun. Yun, sa mga New Year's resolution ko yan. Be nicer to people, lalo na people who you know, Less fortunate. Oo, I guess. I wouldn't call you less fortunate. You're very brilliant, Andrew. Tama. Lupit eh. So, Hindi ko gusto to. hindi mo gusto? Alam ko mamaya sa group chat natin mag-aaway kayo. Hindi I think... Sinabi ko kayong solo si Koa leveling. Wala nakaus. Dinaanan lang na. Parang mga 900 times ko na rin siya narinig before pa Talaga, solo si co-leveling. Hindi siya original thought. Hindi siya original. Marami siyang pinatay na Dean Ambrose na nakasama Oo nga. Hindi na masaklap. Sinabi niya yung joke na yun kanina. Oo nga eh. Hindi nila alam yun rin. Sinabi niya yung joke. Pero, it's a good joke. Man. The effort. So, ikaw, may New Year's resolution ka ba, Andren? Wala. Okay. Moving on. Hindi kasi feeling ko, na-achieve ko na yung gusto ko ma-achieve. Which is being a nicer person din. That's actually very healthy. Very healthy to not have a New Year's resolution. Kasi parang, naisip ko lang, kasi nga so feeling mo, wala ka nang improve. Hindi. It's just a level of satisfaction na meron ka. Like, bakit kailangan i-improve mo yung sarili mo? Hindi sabi ni Pastor Kibuloy eh. Ba't ako magbabago? Mga madaling punchline lang pag sinabi mo, sinabi ni Pastor Kibuloy. Pakina mo na mas. Alam mo, di ba magandang joke? Ayaw nga pala. Hindi maganda. Maganda yung joke. Hindi siya easy punchline. Maganda yung joke. Hindi siya easy punchline. It's brilliant. It's brilliant. So ano pag ginawa mo sa Vancouver? Hindi, taga. Oo nga, resolution na resolution eh. Baka papayat lang. Taas ng cholesterol ko eh. Alam mo kano kataas? Gano?
sobrang taas. Niyosi siya ni Snoop Dogg, pare. Ganun ka-high. Dapat sinama yung high muna eh. Tama. Sira yung ano. Ah. Pero good effort. Solid effort. Solid. It's efforts like that make a brilliant. Pare, it's like not being afraid to try. Dude. Yeah, Yes. Good insight. That's it. That's really it. Dapat may We should stop talking. dapat may fist bump counter tong episode na to eh. Papatrabuhuin mo na naman yung editor. Oo nga eh. Maalis na naman si Carlon yan. Hindi, i-delegate na lang yan sa mga intern yan. Yung ginagawa ko eh. May intern ka? Dati nung nag-nursing ako, dinadelegate ko na lang yung... Yan, bigyan mo na ng BP yan. Bibigyan. Bigyan mo ng BP? Take mo lang yung BP. Bigyan mo na ng gamot. Naintindihan ko naman yung jargon. Gets ko naman. Tama. Oo, hindi naman siya Tagalog, second language yan si Andren, pare. Dapat ano niya. Trilingual nga ako eh. Oo nga, pero second language mo Tagalog. Tinatry ko lahat ng lingwa. May lingwang matamis. May May lingwang maalat. May lingwang may bata. Yung may mushroom. Trilingual. Ay, walang kwenta yung joke. Tinatry ko lahat ng linggo. May lingwang may gravy. Oh, may gravy. May linggo sa taco. Good times, guys. Gusto ko lahat ng lingwa. Namiss ko ba? Namiss ko ito. Solid eh. Hindi na akong babakasyon. Unang-unang hindi na akong babakasyon ulit ng ganitong area, ng ganitong time. Kasi Christmas party era nung nawala ako. Oo nga eh. Literally, binilang ko yung perang nawala sa akin na mga inquiries na dininay ko lang na. Parang wala kang nakuhang inquiry, wala kang nakuhang gig, tapos gumastos ka pa. So double minus yun. Buti na lang nagkaroon ng Johnny Walker. So shout out Johnny Walker. Salamat sa pag-gig bago ko umalis. Yun Pero, yung gabi na, masaya. marami tayong kinaing, Oh, grabe yun. fish. Tapos sa dulo, nung umalis na yung mga tao, sabi nung brick wall, meron pa silang consumable, ubusin nyo na. Busog na kami. Hindi na kaya. Pero, take home na lang. Take home. yun yung masaya. Shoutout sa Johnny Walker. Tsaka, J-Dubs. J-Dubs, keep walking, pare. Okay. Yun ba yung ano nila? J-Dubs. Pero, alam mo yung binasa ko online, yung the correct Ano, way ano? to drink whiskey. Ano correct way to Paano do yung this? correct way to drink? Parang imumumog mo daw eh. Ng konti sa bibig mo. Katiri. Oo. Ito ba? Oo. Tapos nung trinay ko, mga 4 na shot pa lang medyo nalalasing na ako. Kasi, Kasi na-absorb na niya yung alcohol mo sa Yung thermos buong mo. bibig mo, Yun yung tipong... chewing ang tawag. Ano yung Chewing. Bactidol? Puta. Oo. So swish around mo muna sa bibig mo? Oo. Oo ba? Yung totoo. extra Alam ko mga sa amoy wine alak. ganun. Alam ko sa wine ganun. Hindi, Pero, sa whiskey ganun, chewing. Parang hindi ko kaya ata mag-swish ng whiskey sa bibig ko. Dapat magandang whiskey daw, mga... solid lesson, bro. Thank you. Thank you Lahat ba ng alak pwedeng Hindi, i-swish? Kung cheap like... Wala nang point siguro kung Gin below. gin kapitan yung siniswish Oo. mo sa bibig mo. Eh, Oo. Pero kung tunay na kapitan ka, Oo. gagawin mo yun. Kasi gusto mo i-enjoy to the fullest. may part sa... Nagsasalita siya lang. Saan yung joke dito? Puta. Hindi kasi kapitan nga eh. Oo nga. Ano naman? The kapitan goes down with his drink, pare. It's funny. So it's funny. It's good. It's a good Nangyari sa joke. Titanic. Meron film dati, ang pangalan niya Tatay Nick. Hindi ko alam kung saan tungkol. Pero tawang-tawa ako sa pangalan eh. Baka seaman siya. Si Tatay Nick. Seaman siya. Ay no. Bakit Tatay Nick? Naparano ba siya? Hindi nga eh. Nakita ko sa VCD nung nalala niyo yung Odyssey. Yun, May Odyssey pa naman. May Odyssey pa ba? May Odyssey pa. Wala na ba? Tower Records. Wala nang Tower Records. Yung Tower Records yung wala na. Oo. Dati, doon ko pa nga binili yung Korn Greatest Hits album nila eh. Doon ko binili yung Marshall Mathers LP ko sa Odyssey. Oo. Na nakaset. Kasi yung itatry mo pa, tapos susot ka headphones na sinuot ng mga 20 tao. Yun yung best eh. Amoyin mo muna tapos sarap. Amoy kebab. Oo eh. Amoyin mo muna sa magdala ka ng kanin. Tsaka furikake. Okay na yun eh. Ulam eh. Sir, ba't ka nagdadala ng Tupperware ng kanin dito sa... Kasi sarap ng headphones nyo. Ginagano mo yung... Baboy. Ano ba yung mga ginawa mo sa Vancouver, Red? Literally... Pumunta ka ba sa mga
likey spots na sinend ko sa'yo. Oo. Hindi. Kasi guys, for those of you who don't know, don't film ng Twice yung music video nila na likey. Oo, sa area na yun. Tapos sinend ko kay Red lahat ng locations. As in, napaka-formal pa ng message ni Alexio. Uy, Red, nasa Vancouver ka pala. Sabi niya, nasa Vancouver ka pala. Ito, makupuntahan mo lahat ng likey spots na pinag-shootan ng Twice kasi doon nila shoot yung music video nila na likey. Tapos nilink niya sa akin yung video ng Vancouver walk tour ng lahat ng likey spots. Hindi ko siya binuksan eh. So, malay mo, nakapunta ako doon. Hindi ko alam, di ba? Yung ina-expect kong gawin sana ni Red is panoorin niya tapos sabihin niya, oo nga no, sige gagawin ko to. Sumayaw siya ng... Tapos sumayaw siya yung kay Mina yung gumagano siya. Nalilost ako sa... Ginawa niyo ba yung yung K-pop episode? Wala akong kausap nung sa K-pop eh. Ako lang mahilig eh. Yung malala, nung wala si Red, hindi ako in-invite ni Andre. Oo nga eh, grabe no? Akala ko tropa kami, hindi pala. Oh, ba't di mo in-invite sa election? Alam ko hindi siya pupunta eh. Ha? Grabe. Red, bago ka umalis, sinabi ko, di ba, kay Andren, kung kailangan mo ako pumunta. Game At ako. gusto mo mag-enjoy. Ang sinabi sa akin ni Andrin, ayaw daw niya kasi ginamit ka na daw paulit-ulit. So, ayaw niya daw. Nauumay ba ang audience? May daw yung audience. Kaya Yun ba- ginamit niya si JP tsaka si Ron twice. Kasi Back pare, to back. kung puro liempo, kailangan naman ng gulay. Oo, Kung straight liempo lang, puta, dami. Dumaan ka na kay Ray eh. Oo nga eh. Good point though. Good Good point. good point. Pare. Good point. Mag-bumping mics na lang, tanggalin natin yung mic. Ayaw ng bumping mics kasi tatanggalin natin tapos baka masira natin yung microphone. Tapos yung mga nasa Spotify, di alam ko na nangyayari. Oo, yun. Then may video na tayo. May video na. Talaga? May video sa Spotify, pare. Kasi ako pag nag-ano ako ng bago matulog, Kotse. hindi ako nanonood ng bago matulog. Hindi ka na, ako rin eh. Nanonood ako ng Cool Pals, Pinanood ko pare. yung, pinanood ko yung, pinanood ko yung Andren Ray. Don't go there. Don't go there. Don't go there. Yung bata. Don't go Diba? there. Yung newsfeed. Yung Newsfeed. newsfeed. Horoscope to the world. Aries, mamamatay ka sa cancer. Damn. Cancer, mamamatay ka sa Aries. May ganun ba? Hindi ako nakikinig masyado ng Cool Pals. Sagittarius. Ang dami nilang episode. Ang hirap mag-catch up, no? Mahahawaan mo ng sakit ang lola mo at mamamatay siya. Yun yung mga usual na Si Rems. mga usual absurdist peculiar Nagkanta nun, Rems. bakit parang mas galit ka sa Oo nga eh. Susubukan ko yung boss ni Nonong eh. sinabi niya ba yun? Oh, Ay, ng ganda nun, Rhymes, ganun. ganda nun, kuya. Kuya, galing din ako Vancouver. Mga ganun. Vancouver, kuya. Inatake ako ng bear. Sabi, against the light daw ako. Sabi ng bear, pumili ka. Ta-translate ko. In bear, sabihin mo. Pumili ka. Salmon. Berries. O buntot pagi. Grabe na. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin yung first time narinig ko yung joke. Ako rin. Andun. Sobrang nagwawala lang ako nun. Nandun ka ba nung nagdagawa siya? Hindi. Hindi pa ako na aware sa stand-up nun. Pero, noong unang beses ko siya narinig sa Moose, I think yun yung first na open show mic sa Moose. Baka. Lahat ng tao, parang, kulang nila may magbato ng upuan. Eh. Diba? Yung joke na yun, nagawa siya sa isang inuman kila Mike Sadi. So, ginagawa namin dati dahil hindi kami busy. Dahil Walang work. Masyado. Tumatambay kami sa bahay ni Mike Sadi. Meron silang malaking lawn. Mas malaking parang garden. Garden. Tapos maraming table. Naglo-long table kami doon. Tapos sinonong parang bumabangka siya. Tapos yun, parang ginawa niya yung Manny Pacquiao impression. Parang ganun. Tapos tawan-tawa lahat, pare. Tapos parang inisip ko sa utak ko, mahirap yun gawin on stage kasi kailangan mong umabot doon. Paano mo i-set up yung premise para mapunta doon sa mood na Manny kailangan Pacquiao mo lang nasa gawin, bahay. kailangan mo lang gawin yung Manny Pacquiao na nagreklamo sa kanya. Tapos dire-diretso pa siya eh. Yun Like din yung mahirap doon. Mahabang impression siya ni Manny Pacquiao eh. Mahaba siyang act out. Pag mahabang act out, sobrang hirap na. Kailangan nakakatawa siya all throughout. Yes, kasi kung hindi siya nakakatawa tapos wala kang energy, nakakahiya lang. So, hindi.
Makakatulong ba, kunwari, kung kamukha rin ni Nonong si Manny Pacquiao? Naman. May elevator. Oo. Like, ultimate. Pero makakahon siya. makakahon siya doon. Parang, it's that Manny Pacquiao comedian. Parang doon ako naaawa doon sa sino yung kamukha ni Harry Roque na comedian. Si Mark Collanta. Si Marco niyan. Parang panag-Harry Roque beat siya. Sobrang, lap trip. Alam mo yun. Oo. Tapos pag gagawin na niya yung ibang joke niya, parang mahirap na mag-segue. Parang, Tangin na, kamukha mo si Mark. so parang ang hirap. Ano yung portion na mag-Harry Roque ka? Which is parang I think something, kasi I'm sure ayaw niya lang maging, kasi yun naman yung gusto ko sa kanya. Ayaw niya lang maging, Magsusulit ka pa rin ng material eh. ayaw niya lang maging Harry Roque impressionist, diba? Kasi may mga tao naman that make decent money out of being impressionist na isang sikat na tao. Pero gusto mo pa rin i-pursue yung actual comedy na stand-up pa gusto rin mo niya. So, I think challenge yun sa kanya. Lalo na ginagamit niya yung kamukha ko si ganyan jokes, diba? Parang ano yun eh. Yung mga ganong klaseng things, lalo na kung alam na ng mga tao na, ito yung nag-Harry Roque sa internet. Yun yung mga unang jokes na kailangan mo gawin bago mo gawin yun. Parang address the elephant in the room. Ako rin nga, kaya kailangan kong... Ang dami kong Christian Bale jokes. Kaya ang dami kong malaking titi jokes eh. Kailangan mo siya i-address. At marami rin akong pogi jokes. Solid din. Solid. Solid yun. Solid. That's a solid. Solid parang misdirect. Kasi I think Ano ba dapat yung, kung hindi, ano super yung mas nag-contribute obvious? siya sa... yung... Nag-contribute yung sinabi mo? Oo. Ang sinabi mo? Oo. Ayaw na person to. Ayaw mo na ba? Kumusta sa Vancouver? Hindi nga niya pinutan yung likey spots. Pero nakakita ka ng bear? Nag-hibernate na daw sila nun. So, hindi ako nakakita ng bear. Ba't pala nag-hibernate? Pero nakita ko isang man bear na si Big Bronson Reed. Fuck, pari tumalon siya? Tangin nag-pop ba yung crowd? Sa side ng crowd namin siya tumalon eh. Tangin nakita mo yung ankle niya na mali yung bagsak. Hindi ko nakita. Siyempre, nakafocus ako doon na sinave ni CM Punk si Roman Reigns na medyo action. hiyang-hiya kasi kasama ko ate ko. So, ayaw kong makitang... Nahiya na nga ako i-throw up yung one. Pero na-realize ko parang beyond saving na kasi naka-gloves na ako. Alam mo yun? Okay, ba't ka pa na doon nahiya? Meron kang Roman Reigns Tapos fucking naka-double shirt ako. So pag inangat ko yung isang shirt ko, naka-CM Punk shirt ako sa ilalim. So parang... Pero naka-full costume ka na. Tapos natatakot ka mag-pop. Naiya ako eh. Pero nagpapa ako ng solid sa mga moments. Pero honestly, first PLE experience as a fan na matagal lang nanonood na hindi pa nakakaroon ng PLE, nakakatuwa siya. But at the same time, nakaka-disappoint kasi hindi siya ganun kagandang event eh. Dahil na yung unang match, sobrang pangit. Ano ba yung unang match? Sa Women's War Games. Yung dulo lang naging masaya eh. Pero sa simulads ko, may part doon na nagsiswing ng yung chair swinging nila sobrang peke. Nakakainis. Parang... yung kay Nia Jax? Oh yeah. That's fucking Hindi ko alam kung peke or parang mistimed or something. Nakita ko yung chair shot. It sucked. Parang... Pero at least naman ang shining... Yung garbage moonsault. That was great, pare. Ang bright side naman dun was at least hindi niya lang pinalo ng solid sa mukha yung chair, di ba? Pero mas maangas kung ginawa niya. Tapos nag-blade silang lahat. Parang honestly, si Mike Awesome. Si Mike Awesome tsaka si Masato Tanaka na nasa WWE Vault na ngayon, by the way. Nice. Tapos, ang nag-introduce sa kanya, Gunther, man. Gunther presents Pareho pala kami ng taste. Abangan mo pala yun yung gagawin ko rin content. Mag-recommend ako ng WWE Vault match every week, pare. Angas dun. Ang tawag doon, Vault of the Week. Vault of the Week. Ang pangit ng Redition. Ang pangit. Red matches. Red matches. Vault of the Week. Yan yung mga ganun. Tapos, sa Vault siya gagawin. Sa Vault sa Green Hills. Tama. Akala ko sa isang vault. Na wrestling fan din ang may-ari, by the way, si Winslow. Sobrang... That's why you win slow. That's why you... Too many uckers on your team. That's why you win slow. Yeah, diba? Diba yun, put the toys out. Saan kanta yun? Fuck. Bakit nga ang daming wrestling fan na Chinese? Ang daming wrestling fan na Chinese. Kasi maraming Chinese na tao and mas taas yung chances. Geographically and like population-wise. Pero feeling ko mas maraming basketball fans. Na Chinese. Di ba? Di ba nila? Diyos nila si Kobe. Number one. Parang number one si Kobe, pangalawa si Stephon Marbury. Parang ganun yung kumain siya ng Vicks sa Twitter. Kumain siya Vaseline. Vaseline. Takit si Raulo.
Di ba nagkaroon pa siya ng sapatos? May bus driver ako dati ginagawa niya. Kumukuha siya ng dollop of Vicks. Tapos pinapasok niya sa ilong niya. As in, As in, gano'n. Tapos i-spread around niya, gano'n. As in, gonna mishmash it sa loob. Sisingutin niya sa dudura niya. kakastor! Sobrang wild eh. Gets. Gets. I wouldn't do it, pero gets. Like, lahat pati yung... Mapapaluha siya, yung mga ganun. Ganun. As in, talagang grabe. As in, talagang jam it in, pare. Vaseline ba yun o powder-like substance? Hindi talaga. As in, galing Vicks sa Vicks Vaporub. nga. Vicks talaga na Vaporub na. Ang anghang nun. Tapos sabi ko parang, gusto ko sabihin, may inhaler naman yun eh. Hindi, doesn't hit the spot eh. Oo. Kailangan ko yung kailangan yung hot to eh. Kailangan niya Pagkatapos tumama sa batok niya. Gotta give that hawk to, par. Gonna get the hot to eh. You know? 2025 na, guys. Ganun ba? Hindi ba updated yun? Podcaster na yun, si Hot to a Girl. Oh, tsaka crypto scammer. Crypto scammer siya? So may namatay na president recently. Basta sa US. Tapos may nakita Sa US may namatay na si president? Jimmy Carter. Okay. Tapos nakatawa ako dun sa comment, bro lived to see World War II and hawk to a girl. Totoo eh. Oo nga eh. Like, parang si Enrile, nakita niya yung World War II tapos yung beanie. Like, sobrang wild. Si Enrile nakita niya technically pati World War I. Nanganak siya at the time. Hindi naman. Oh no, 1925. College lata siya nun eh. Di ba? Hindi naman. Hindi naman. Kaklase niya si Jesus. Mga ganun. May a-cappella group siya kasama niya mga dinosaur. Solid yan. Grabe. So ano, 30 minutes pa lang. 30 minutes pa lang. Hindi. Ano ba? Grabe. 30 minutes pa lang? Ano bang resolution mo, Alexio? Yung totoo, gusto mo patawa. Ano I bang... mean, totoo, pwede naman. Ako may Ano? siyempre, Kailangan mo, hindi mo naman ito kailangan. cholesterol. Ako for sure naman, siyempre lahat tayo may health resolutions na natatry natin i-achieve hanggang February tapos papakalimutan natin. Oo. Ako, ang resolution ko siguro is... ginawa mo na yung nice, no? Sige, sa'yo nice? na Anong yun. nice? Anong Yung nice? maging mas nice. Oh. Siguro, ang resolution ko is mas maging nice sa sarili ko. Okay. Hindi ito nakakatawa. Like, seryosong bagay. Parang mas nice sa sarili mo. Like, Cut myself a little bit more slack. Feeling ko kaya ako nababurnout sa kung ano mang ginagawa ko is masyado ako critical dun sa output na ginagawa ko eh. Kaya ang goal ko nga, kunyari, sa aking 30th birthday, sa January 18, may show ako. Kaya lang din ako nag-show kasi gusto kong magsulat welcome ng to the 30s pala, pare. Tangina. Baby boy. Welcome to the best time of your life. Hindi. Totoo. Hindi ba? No, Yun na yung slow decline eh. 40. Ewan ko. Sabi daw nilang totoong peak ng buhay ay nasa 30s eh. Okay, gets. Kasi Early ako pinaka na-enjoy kong part ng buhay ko. Siguro late 20s to ngayon, 30s. Wala, late 20s ko, pandemic eh. So parang... Medyo taong... medyo may 2 years din talaga nawala sa'yo. may mga tao talaga naka-experience ng... Like, ang alam lang nila is pandemic. Kunyari yung mga bata na pinanganak, like right before the pandemic. Diba? Yun lang alam nila eh. Face mask. So, parang less pressure to yourself ba? Parang ganun? Ba't pinipressure mo ba sarili mo last sobrang, hindi. Ang kunyari, kaya lang ako hindi nag-post ng stand-up clips. Is hindi ako, satisfied. Ayaw mo yung bad feedback, the inevitable maiinis sa'yo yung tao. Parang kung ako ngayon, hindi ako masyado natutuwa sa clip na to na ipopost ko. Paano pa yung mga tao na hindi naman ako? Gets diba? naman yun. Pero isa rin sa mga goals ko this year is to post more. Like, showcase ko yung kung anong comedy na gusto ko. Kaya nga nung New Year, New Year, nag-post na lang ako ng video. Fireworks. Nakita ko yun. So, yun. Gusto ko lang... Mas less filtered. Oo. Yeah. Yung wala na ako masyadong pakialam. Kasi sa totoo lang, kung may haters sa isang video na post ko ngayon, most likely next month hindi na. Unless super viral. Malaking point of... Palaging may tao na, tangina na to ganun yung TikTok ko eh. Parati nila akong pinag-uusapan. Malaking point of discussion din yun. Kasi konti lang mga taong nag-stand up dito. And I think yun din yung separation natin kay Alex. Kasi si Alex talagang, kung gusto mo siyang panoorin, kahit saang platform, pwede mo siyang panoorin. Readily available siya.
Parang kukunti lang sa atin talaga yung, parang I think next to Alex ako na. Yung pinakamadami. Maraming clips. Clips, yes. Oo. Tapos meron na akong mahabang clip sa Netflix. May 1 hour yung clip ko nun eh. Parang, parang, Divides the community. na, alam mo yun, nagiging beacon of hope ng lahat Meron ng ka mga rin ano, di ba? comedian. Yung, Bacon of hope. Solid yan. Solid yan. Solid yan. Hell yeah. Ba't ba tinuro yung... Ay, sorry. Ang pag sama tingin nito. na, di na tumatawa Hindi, eh. akala ko na to. Hindi, natawag doon. Yung, marami kang like, content. Maraming clips like, nga, pero... Pati ikaw rin yung naghahawak ng ibang content na kami yung involved. Oo, tapos parang nung na-realize ko rin, parang on one side maganda siya, pero talagang totoong may emotional toll kapag hindi lang sa ini-hate ka, masakit talaga siya eh. Kasi honestly, kahit sabihin ko, ko wala akong pakialam sa mga... Tao ako eh. Dude, hindi siya sustainable na hindi mo lang i-express yung galit mo sa kanila. Kaya nakikita ko si Victor, siya yung pinaka-ma-post ng content sa atin. Hindi siya stand-up clips, pero maraming content. Marami rin palang clips, no? So baka nga si Victor mas madami. Pero siya yung directly nagre-respond. Nire-respondan niya. Kasi parang I think ang mentality niya is kung hindi ako mag-respond, puputok ako eh. Alam mo yun, di ba? Parang, kasi ako tinatry kong hindi. Minsan mag-respond ako. Minsan naman gigising ako parang, tayo na ba't ba ako nag-respond dito? Alam ko namang ganito to or whatever. Tapos naisip ko na lang, at that moment, kung pansinin ko man siya or hindi, yung decision ko naglalay kung ano ang I think maganda for my mental health or maganda para sa... Wala akong pakialam kung anong tignan ng ibang tao na ba't ka pumapatol sa'yo, dapat di ka pumapatol sa'yo. Wala gusto ko. Noong time na yun, gusto ko patulan eh. Noong time na yun, hindi ko gusto patulan. Alam mo yun? So, parang sa akin siya nakadepende. Pero, mahirap kapag stand-up yung pinopost mo kasi, ito like ko na sa clips. Interview ko si Efren Bata, dami nagalit. Hindi ka kasi nagpo eh. Hindi ka nagpo. Hindi ako nagpo. Pare, nakalimutan ko eh. Alam mo yun? Parang, honestly, hindi talaga ako nagpo-opo eh. Hindi ako, sorry. Hindi ako, pare. Hindi ka pala lumaki sa... I'm not a role model. Diba? Hindi ako, kumbaga parang, di ka pala Pinoy. Di sige, hindi ako Pinoy. Honestly, ikaw Pinoy ka. Binoto niyo si Marcos, pare. Yan. That makes you Pinoy, pare. Tanga hell. Yeah. Diba? With everybody saying, BBM. Yeah. Solid LA night, dude. Solid LA night. Hell yeah. Yung, parang, wala lang. Hindi lang ako, kumbaga hindi pumasok sa utak ko na, I mean, it's a good thing to have. Pero, wala. I guess, hindi lang talaga ako mapo-and-opo na tao. So, hinampas ka naman ng tao ni Efren eh. And I think he didn't mind. Di naman siya parang ba't di ka nagpo-and-opo sa akin. Or wala namang nagsabi sa akin na producer. Parang na-offend sila para sa kanya eh. I guess so. Pero pwede rin namang hindi niya binaring up or whatever. Anyways, parang after nun, nag-small talk kami. After, okay naman kami. I didn't think there was any disrespect going into the ano. Kasi gusto ko rin maging genuine eh. Ayoko magpeke. Kasi minsan, may mga tao nag-upo-and-opo sa akin na feeling ko parang, Sip-sip lords. Sip-sip lord to giniglaze mo lang ako, bro. Parang, hardcore glazing lang, diba? Ayoko talaga magpeke. So, hindi nag-cross sa mind ko na parang, dapat nagpo-and-opo ka. Anyways, sa mga ganun, wala akong pakialam. Pero pag stand-up, nagmamarunong sila, masakit eh. Yeah, that's the thing you love the most. More than life itself. Yung hindi ako natatawa, pag sinabing hindi mo nakakatawa to, okay lang eh. Pero kapag sinabi ng... Dapat kumbaga, ito ginawa mo. Yung hate nila umabot na sa level na nag-iimbento na. Like kunwari sabihin nila sa'yo, tingnan mo, puro edited naman yung mga tao, hindi naman totoo to eh. Sobrang retarded. Parang dude, grabe. Parang anong klaseng level of hatred na nagpe-pretend ka na sinisiraan mo na yung tao to a level na talagang gusto mo siyang i-discredit dahil lang hindi ka natawa. Parang, anong klaseng tao ka? Di ba? Ako rin, ayoko. May nagsabi yung bayad yung mga tao dyan. Siyempre, nagbayad sila. Nagbayad sila, pare. Sila nagbayad. Yung iniisip ko is, ayoko maging hipokrito. Minsan, sarap lang mag-hate. Masarap lang talaga. Like, nakakatawa siya. Pero, you do it not online. Sa mga kaibigan mo lang. Yun hindi siya damaging. Alam mo yun? I would kami never. nagta-trash talk lang kami sa Discord namin. Gago. As in, yung trash talkan, sarap eh. Saya. Hindi siya nakaka-set off ng narrative na, like naalala ko parang, merong Reddit thread na parang, read all year, do you find him funny?
Parang may nag-set kagad ng president na okay, hindi siya nakakatawa, so let's gang up on this guy. Parang ganong klase. So ako parang Medyo leading no? sinabi ko na lang, subjective ang comedy. Hindi naman talaga kayo matatawa. I'm pretty sure mas maraming hindi matatawa sa akin kaysa nakakatawa. Pero Gang at the end of mentality the day, 'di ba, if it makes people say, uy, mas nakakatawa si GB Labrador dito. Uy, mas nakakatawa si Roger Naldo dito. Hindi okay na kasi natulungan mo yung industriya mo, yung craft mo, and everything. Pero ang boneheaded dun is, dude, ginawa ko yun, pare. That's my kumbaga parang Give the devil his due. yun yung due ko, 'di ba? Parang hindi yung tipong tangina, wala kang kwentang tao, walang kwenta yung ginagawa mo, feeling mo. Parang galit na galit sila dahil nag-effort ka. Parang yun yung pinaka Di ba nga? sobrang stupid Pinoy Yung nga, mentality talaga. yung sinabi mo Yeah. dati, trying hard ka. Yes, kasi I try hard. Yes, totoo. Yun talaga. Ayaw nila yun eh. Ayaw nila, Bakit gusto nila Baka di nila na-achieve yung dreams nila. Baka it's just parang misdirected Yeah, I guess directed so. hate. Mahirap din kasi, pero hindi mo pwedeng i-expect yun sa sarili mo na intindihin mo yung side nila. Yes, sige. I'm not making an excuse for them. Pag 900 times ka nang ginagano ng araw-araw. Kaya gets ko yung side ng mga taong ayaw na mag-upload ng... Kasi ako kahit ako in Anchor Guide, mag-upload kayo ng content. Pero pag ayaw mo na mag-upload ng stand-up, gets ko eh. Parang masakit eh. It's very Totoo. personal rin kasi yung stand-up eh. Yes. So it hits extra Like, hard. ako honestly, sketches, like, kung may ayaw sa sketches namin, or like, ako nag-post ng sketches, hindi niya nagustuhan, okay lang eh. Sa Team F. Kasi ako, mas ina-identify ko sarili ko as a stand-up comedian. Kasi yun yung mas gusto ko, yun yung mas personal sa akin eh. So parang yun, paano kami hindi masasaktan sa mga hate comments? Ako nung grade 2, sinabihan ako ng karpintero na baboy, umiyak ako. Oo. Di ba? Gets. I'm still the same kid, pare. Pero I think malaking degree din of, kaya rin siguro sa States, sa sobrang daming brilliant na comedians na nandun, you barely see anyone punch through the ceiling. Kasi I think as comedians, nai-gets mo yung, I don't want that much. Parang masaya na ako na nakaka-tour ako, nakaka-show ako. Ayaw mo mo yun? maging super famous. Ayaw mo maging Kevin Hart. Parang, mga Dave Chappelle parang style. feeling ko hindi lahat ng stand-up comedian gusto maging Kevin Hart level. Alam mo yun? It takes a degree of iba eh. May ibang kailangan skill na gawin eh. Like, kailangan impervious ka to feedback, I guess. Parang ganun. Nandun ka na ba, Red, sa level na yun? Okay. Kevin Hart? Hindi. No, hindi. I mean, yung level na, okay, I can make a decent living na doing stand-up for the rest of my life. I mean, stand-up naman talaga yung primary source of income ko talaga. Okay. Yun na talaga yung naging income ko since for siguro The better part of 4 or 5 years. baka a little less than a decade siguro. Kasi naalala ko dati talagang pag wala akong show, wala akong pera eh. May ganun time eh. May ginawa akong conscious decision around mga 2015, 2016 na sabi ko hindi na ako tatanggap ng racket na writing kasi gusto ko mag-focus sa stand-up writing. And I think doon talaga nag-step up yung paggawa ko ng material. Tapos parang maganda rin yung flexibility kasi dahil hindi ka nakatali sa mga weird na trabaho, pwede ka nang maging available sa mga times na, Red, pwede ka ba dito? Hindi namin sure kung kailan yung date pero kailangan mo i-block off tong 4 na date na to para bago namin confirm. Diba? So, may mga ganong times na just because you are the available candidate, mas may advantage ka agad dun sa iba. Diba? So, may mga ganong times na naging ganon. Pero I would say stand-up pa rin yung primary. Like, kunwari, parang nag-usap mo ni Victor recently. Parang may inalok sa kanyang movie. Akin naman may nag-alok ng series. Tapos tinanggihan ko yung series. Kasi, hindi naman to sure thing. So I think pwede ko naman sabihin. Yung it's okay to not be okay. Ano yun? Di ba medyo ma-Korean yun or something? Squid Games. Squid Game? Hindi, Squid Game. It's okay not Squid to be Game okay. Pinas. Para siyang mental health campaign It's okay not to be okay. Parang, Diba ginawa para na, siyang It's Okay to Cry? K-drama. Ay, It's Okay to Cry ba? Hindi ko alam eh. Hindi, It's Okay to Cry. Basta K-drama, okay. Basta K-drama adaptation siya. Tapos, okay. Tapos, So, yung leading man? hindi. Asa. Kung leading man ako, tinanggap ko yun, di ba? Siya yung sidekick na nakakatawa. Yung parating nababatukan. Nag-sign na rin kasi ako sa representation. Siya yung malaking tsukboki dun sa
Sabi nila, pwede ka ba sa role na Chokboki? 2 days lang yung shoot. Pero may mainit ka na costume. Nag-sign ako ng representation for sa Rise Star Magic. Rise, R-I-S-E po, bago po kayo gumawa ng engot na joke. Nakahugot na ako. Nakahugot na yun. Hawakan niya ang Hindi siya brilliant kung gawin niyo siyang joke. Kaya hindi ko honestly, siya, kasi oo. andun na siya. Andun na siya. Kaya good control, bro. Good control. Tapos, parang the first time na, parang bago pa ako nag-sign, so parang yung I think na-recommend na ako. Siguro dahil, interesado siya mag-sign sa representation, so parang tinulungan nila ako to get a role. And medyo matino yung role. Kasi tinanong ko yung mga taong nanood. Sabi ko, okay ba tong role na to? Tapos sabi niya, parang ikaw yata yung best friend nung bida. Parang ganun. Kung ito nga yung role na sinasabi. Sabi ko, okay siya kasi maganda siyang opportunity. Pero nung nakita ko yung schedule na parang ang tagal eh. Parang lock Naka-lock in. naka-lock in pa kayo kasi location shoot. So matagal ka nandun. So may tranches of like parang siguro 3 weeks kang hindi available or isang buwan kang hindi available. Tapos ang block off mo sobrang dami. Hindi gagamitin yun yung date. Hindi gagamitin lahat yung dates doon. So ako inisip ko parang doon ka na talaga mapadisyon. Anong klase bang career ang gusto mong maging? Actor ka ba? Kasi kung actor ka, game ka, di ba? Buta kasi ito na yun eh. Kasi sure, kung Sure trabaho siya eh. Sure trabaho siya. Hindi lang yun. Tsaka maganda yung opportunity kasi I think ang lead nun si Ann Curtis tsaka si Joshua Garcia. Ata yung lead. So ako parang Inuntog game. mo ba yung Hindi ko mukha mo? sinasabing sure ball na ako din kukunin ha. I think they wanted to at least check me out, di ba? So parang dun pa lang, parang iniisip ko, ano ba ako? Actor ba ako or stand-up comedian? So doon talaga parang mapaisip ka na, doon mo talaga malalaman kung ano talaga yung occupation mo. Sinapak mo ba yung salamin habang nagde-decision ka? Hindi Ano naman. ka ba talaga? Duwag ka kasi! Hindi kasi meron din mga times na doon din nagka-come into play yung mga support group. Tatawagan ko si Victor or si James tungkol dyan or si JB. Tapos parang pag-usapan namin, ano bang plano natin? Ganyan. Tapos parang sabihin niya, I mean, ma-reinforce lang kung ano talagang career meron ka. Enjoyin mo lang rin. Enjoy mo lang yun. 5 minutes. Kasi parang para sa akin, parang dun mo ma-realize nga na, okay, hindi lang ako basta-basta, okay, basta sumikat ako. Alam mo yun? Alam mo yun? May mga ganun tao. Nagigets ko, hindi naman masama kung yun yung trip mo na parang gusto mo ng path to stardom na ito talaga yung point mo. Pero ang gusto ko talagang gawin is mag-stand-up eh. So, kung hindi siya nag-serve ng point na yun, kahit gaano pa kagandang opportunity yun, di mo talaga siya, sacrifice mo talaga siya, I guess. Parang ganun. So, dun ko na-realize nga na talagang, okay, focus ka talaga dapat sa stand-up comedy, everything. Si Victor din, parang may time din na parang... Yes, ang tagal niya hindi nag-stand up kasi may sinut siya eh. Yun. Ang tagal niya nawala. Tapos dun after nun, dun niya na-realize na stand-up na lang. So last year, parang nag-usap siya. Sabi niya, alam mo ba, ang income ko lang na malaki is yung stand-up na pinroduce mo. Kasi parang nag-produce ako ng Mega Best Tour, diba? Parang yun daw yung pinakamalaking nakuha niyang income that year. Wala daw siya masyadong acting. Tapos ako parang, grabe talagang, nandito na talaga tayo sa point na talagang masasayo mo na talaga na ito na talaga yung focal point mo. Hindi, dati kasi I would accept, pangarap kong hold up. Mag-accept ako ng ganong role or game ako mag-accept, game ako mag-audition sa Showtime, game ako kasi gusto ko na exposure for hopefully what I think na sana sumikat ako para makabenta ng ticket. Pero ngayon, ito na eh. Nangyayari na siya. So parang, hindi ko naman sinasabi na ayoko na mag-acting forever. Diba? Yun talaga siya. Parang stand-up na talaga yung focal. And din yung magiging target na sa 2025. I think, ito rin yung mga extra things din na gusto natin i-focus on yung bago matulog. I think, we kinda like, parang ginagawa lang natin siyang sideline. Pero ngayon hindi na. Mas focused na. Mas focused na. Kaya Mag-release guys, na tayo ng 7 episodes a week, pare. each episode is 3 hours minimum. Yes, pare. 3 hours minimum. Pero Yes. walang episode posting on Friday and Sunday. Yes, so merong mga random days na may 2 episodes. Hindi nyo alam kung ano. Minsan nga may 7 episodes in one day. Oo. Hindi, pero honestly, Andren, Honestly. kung gagawin natin yung, kasi nagbabala kami gumawa ng sariling studio, yung TPN, may mas magandang studio na rin
rin mag-available. There's gonna be more facilities available to us. Why not? Bakit di tayo mag 2 episodes at least a week? But parang di ka natutuwa. Gusto ko. Nagulat lang ako na. Alam mo kung bakit? Bakit? Sinabi sa akin to ni Andren kanina bago tayo mag-lunch. Oo. Ano sabi niya? Ano sabi niya? Sabi niya, Oo. gusto daw niya at least, 'di ba? Ilan? Tinitira ko kung okay lang. Pero jokingly ko sinabi. Oo, pero alam kong totoo. Ano nga? Ano? Na sana. Sana makompensate lang yung grab niya papunta. Putya. Feeling ko naman kayang-kaya yun with the new TPN monetization program. Joke lang guys. Please, wag niyo. Peace. Anyong. Alam mo Anyong. kung sobrang Nga dito pala, kay naghahanap ko Andren, yun ng bagong available co-host. si JP. Bagong co-host na hindi maniningil ng Grab. By the way, yung mga in-invite kong comics dito nung wala si Red, good luck coming back here. I think When the cat is away, the mouse will I think play. kaya makompensate yung sabihin natin nagre-record tayo 30 times a year? 30 times a year? Oh, sige, 25 times a year. Kasi Wait. 1 episode a week eh. Tapos nag-record kami 2 episodes at least. Diba? Per recording. No, so 30 times a year at least. Ano na yun? Wait, Very, very generous. so 30 forecast na. episodes a year lang ba kayo? Yun Hindi. ba? 2 episodes kami recording eh. Ilang episodes ang nilabas nyo last year? Mga 50? 50. Oo. So sabihin natin 25. Ayan, 25. Now let's see Paul Allen's card. 25 Grab trips A year. a year. So magkano yung Grab mo? Papunta? 250. 250. So sabihin natin 250 500. papunta. Pabalik, di ba? 500. So, ay, putang magkamali Anong ka agad ginagawa ako. mo? Sorry, 25 times 500. Oh, Tama. times 500 times... Tama na. Ito yung Grab gastos mo per year. Yeah. Di ba? Feeling ko kaya. Pare, Feeling ko kaya. pare, isang Feeling show, ko- isang show lang yun. Feeling ko sa ita-transfer ko pa lang sa'yo kasi binayaran tayo ng sponsors eh. Oh! Sa ita-transfer ko na sa'yo, bawi na siya. I think. It may not mean nothing Tingnan mo, at all. hindi pa nga tayo. Understand nothing was done to me. Bakit yun? I want a shift for I have a mind, never mind. First name ever. Last name Guteska. Gusto ko ng Charger boy. Ain't nothing to play with. Okay. Okay. I think na-achieve mo siya. So, mag-set ka pa ng bagong goal. 2025. 2024 na-achieve mo na siya. Nabawi na yung gastos mo. Theater show? Theater show. So, as in, ikaw headline? Yeah. Na ikaw Technically, Tagal mo na sinasabi yan eh. Hindi, ikaw... technically last year, nag-headline ako sa Fatal 4-Way. Hindi, pero... Closer. Pero ano closer, yun eh. closer. Pero quadruple headliner. Oo nga. Yung ikaw lang yung... Ikaw lang. Oh. Sige. Yan ka na naman eh. Yeah. Narinig ko Tinan na- natin kung susuportahan ka ng Hindi, mga never ko wacky sinabi doers. last year. This year, oo. May sinabi ka parang January this year eh. Show yun, show. Nung November. Ay, hindi. Nagbabala kasi kami ng show. Ano pa? I think magandang, hindi naman kailangan i-pressure niyo yung sarili niyo to do solo. Maganda siyang goal. Pero feeling ko kaya niyo mag-double headliner ng isang theater. Oo, yun na lang siguro. Kailangan ko na lang maghanap ng kapartner. Si Ray. Kayo dalawa nga, sabi ko lang. I was Ayaw joking. ba kay Alexio? Hindi, gusto ko. Hindi, okay lang naman. Hindi. Kasi parang Gusto mo malaman yung totoo? sige. Nag-ano na kami. Nagsabi na kami sa isa't isa. Nag-blood pack na kayo. Hindi. Nag-reverse blood pa kami. Sinipsip namin yung dugo na isa't isa. Para matanggal yung original blood pack na ginawa namin. Okay. Ginawa namin yung November in the full moon. Oo. Sa taas ng office. Hindi, nag-usap na kami na parang masaya. Kunyari, kasama namin si Aldo, magki-triple A show kami. Kunyari, ganun. Parang na-realize din namin na baka it's time na mag-show na lang tayo with the mga up-and-coming comedians din. Kasi dati kami diba? Pay it forward. Pay it forward. Tapos doon namin makikita, sino ba ang successful talaga sa amin tatlo? Oo. At bakit si Andrew So hindi kayo magkasama-sama. Pwede na naman. Magandang mature din naman yun. Hindi. Theater ako. Susubukan ko this year. Ako, hindi Kaya ako- mo ba hindi ko pa mag-produce kaya. ng theater show? Basta ako sabi ko lang magkano yung venue. Paproduce ka rin. Hindi lang sa magkano kasi. May ano yan Kaya eh. sabihin May ko sa'yo. logistical... Sige, ano yung logistics niya? We can talk about this off-air. Hindi. Okay. Sabihin natin ngayon. Para alam ng mga taong gaano kahirap, Red. Oo. Ganun ba? I think kailangan mo ng 2 buwan ng solid marketing.
para makapuno sa theater. Nang wala kang katanggaping ibang gig. Theatre, no? Yun lang talaga. Siguro nga 300-seater. I would say, kapag binigay mo sa akin yun, game mong i-compensate 50% ng renta. Pero syempre, babawin ko I-recoup sa sales niya. yun. I-recoup ko yun. All roads to And Red then- Oliero. And then, I will get 2,000 pesos of your tickets in perpetuity. Hindi pa pwedeng 4-year deal na So lang. then, in Hindi, 4 perpetuity years. until I get my investment back. And then that perpetuity, that royalty goes away, but I get to retain 10% of equity sa lahat ng buhay mo. Ako, Andren, ibaback kita for whatever you want. Pero kailangan sumagot ka ngayon na. Ngayon na. Ay, wag. Grabe Ano, naman nag-iisip yan. pa rin? Wala na. I'm out. Oo nga. Tangina, ayoko yung mga ganun eh. Yung Pare, all roads lead to to Mr. Wonderful. I'll take it, Mr. Wonderful. Oh, yun. Yeah. Oh, yun na. Oh, meron na. You heard it here. I own 10% of you. Oo. I own the N in Andren, pare. Pero meron siyang advisory role. May sa- advisory shares ako. Nice, nice, nice. At advice ko is maligo. Joke. That was just a quick joke. Just quick joke, bro. Quick joke, bro. Nice, nice, nice. Fist bumping. Anong fist title? bump. It's the year of the nice, pare. Year of Year of the Nice. Year of the Nice. Oh, fuck. Di ba year of the, ano ba, year of the snake? Snake ba ngayon? Nakita ko kasi parang may nag-post ng rankings ng mga Chinese zodiac. May rankings? Oh, parang Is it tier list, sino yung magiging luckiest this year, tapos sino magiging unluckiest this Sino year. ano? Kamusta ang Dragon? Ang Dragon, di ko alam eh. Parang nasa higher, ano ka naman ata. Year of the Dragon ka? Yun yung pangalan ng album ni Cisco eh. Year of the Blue Dragon ako, pare. Tangina, Year of the Snake ngayon? Oh. Tangina, January pa lang sawa na ako. Gawa kayo translation na may snake. Kakagatin niya yung logo, tapos sasabog siya. Mga pinapagawa mo sa mga editor natin. Hindi na natutuwa eh. Oo. Daming CGI required. Oo, totoo eh. Pero yun nga, kung may proseso, kasi gusto ko na rin i-finalize yung proseso ng mga I think a lot of the people na nagsasabi mag-theater sila does not a lot of them know kung ano yung marketing responsibility that they have. So ako, being a person that invests din sa or nagpo-produce ng show, personally, may fund ako to produce. Nag-alaan ako ng fund to produce shows. Pwede naman, baka shoutout din sa mga ibang comedians dyan. Kung gusto nyo, pitch nyo sa akin. Pero I think, kunwari sa'yo, Andren, feeling ko 2 months solid marketing kaya rin punuin yun. Feeling ko lang. What do you mean na hindi siya mag-shows? Dapat di ka mag-show. Dapat di ka mag-show 1 week before, 1 week after. Parang Hindi, parang tama eh. kailangan nang focus ka dun. Yeah, Kasi para din malaman na natin yung effort. Yeah, dude, like it's... Like, I think I'm coming up 10 years na. Might as well. Hindi, tsaka hindi mo pa, kumbaga parang, I think, kung hindi ka pa nakakapag-theater, kailangan malaman mo yung grind of that. Eh. Na parang, bigyan mo siya ng importance. Kasi malaki din siyang payday, honestly. Eh. It's worth giving a month and a half, at least, for it. Parang ganun. So, parang pwedeng, kasi I think pulido naman yung set mo. Diba? Kailangan mo lang isipin yung, ito na yung critiquing part. Isipin yung, kailangan mo lang isipin yung lineup. Kailangan mo lang isipin yung runway mo towards it. At yung kailangan marketing. 1 hour. Hindi naman kailangan. Mga 45 siguro. Pero wag ka tumigil at 25. Mga ganun. Mga ganun. Dapat yun din, kailangan mo rin i-hone. Kasi yun din, I think, wala pang ever na comedian na, kumbaga parang, konti pa lang yung tao nagpo-produce for others eh. Usually self-produce lahat ng shows natin. 'Di ba? So ngayon, kung inisip ko rin, kung gusto kong producer hat, if there's money to be made, sabihin natin, ma-return ko lang yung investment ko plus and then some. Maka-recoup ng onte. Yun lang. Tapos mag-charge lang ako ng producer's fee. Tapos, kailangan may masahista lang ako sa backstage. Pupunta ka? Kailangan ganun. Tapos kailangan may Don Perignon. May pamaypay ako. Tapos may sabi ko, nag-fix sila alagaan nyo itong mga talent ko mga ganun. Ganun dapat yung... Nakamamas-an costume. Hindi kasi ngayon nakaset up na ako eh. May resibo ako, may service invoice ako, may DTI ako. So anything na kung gusto mong pa-sponsoran, kaya ko siyang i-serve eh. Kaya ko siyang i-process legally, pare.
Pati yung payroll, pati yung, kumbaga talagang talent ka lang talaga. Pwede kong gawin yun. Pero yun nga, depende. Like, kunwari, ako, inisip ko, baka gawin ko siya for Roger. Oh, di ba? Parang feeling ko confident ako kay Roger. Or Dennis Rodman. Dennis Rodman, di ba? Or baka gawin ko siya for Louis CK. Depende pa. Di pa ako sure kung trip ni Louis CK or hindi. Natawagan mo na ba? Nag-beg siya sa akin on both knees. Parang sinabi niya, parang Can I do it? sabi ko, Whoops. basta ang promotion natin, nasa masikip ka na bus. Tapos sinasabihan ka ng babae, ba't lalabas titi mo? Tapos yung tingin mo, at kita tayo sa titri, no? Hello. It was an accident. It was an accident. Ano yun? Louis C.K. Yeah, impression. hindi ba? Yung Good effort. impression mo. It's a good effort, bro. Good effort. Pwede bang mag 5 minutes sa most? Talaga? Ganun Aldo, ba? pwede ba ako sumingit? Puno na ba? kayo. Sige. Yeah, I think. Di ba I think parang, maybe 5. pwede ba akong sumingit? Di ba parang ganun? Mas malayo Di ba mas sa'yo. ganun siya? Di ba siya mas ganun? Diba? Una kasi, tinatagalog nyo eh. Oo nga. Kaya sobrang lala. Mahirap ko Can I do 5 minutes? Most? Hindi eh. Di ba? Hindi ganun. Ang kaya ko si Mr. McMahon eh. Sige nga. Because we focused on our superstars. I went to Calgary. We focused on our superstars. And you're fired. I went to Bret Hart's house. Interesting family. Di ba wala? Hindi, sobrang lahat. Interesting family. Sobrang. I was told to have a match with Sago. Ang parati namin ginagaya si William Regal. William Regal. Nung ini-interview siya tungkol kay Goldberg, I was told to have a competitive match with Sir Goldberg. Sinabi I niya, didn't take advantage of him. I didn't. Ano man sinasabi niya? I was have to, hindi ko nakalimutan I was ko. told to have a competitive match. And I did. sobrang dumi ng wrestling, no? Oo. Ako, natutuwala ako na marami ring nangyayaring backstaban at awayan sa backstage ng kahit anong wrestling. So parang dito rin lang sa Pilipinas. Ganun rin ba? Kahit sa E? Oh my God. Okay. Chismis. Walang healthy yata na industriya na wrestling. Weirdly enough, medyo healthy na ngayon yung comedy. May backstaban pa rin. Pero healthier. Ang wild na nangyayari ngayon, yung doorman, yung doorman pala nagkakapolitika ngayon. Okay, doon ako rito. Nakakatawa eh. Parang- Dorman politics? Oo, Dorman politics, pare. Nag-aaway. May... Bakit? Ano nangyayari? Ayoko nang i-explain over Ano the nangyayari air. mga Dorman? Alam mo naman lahat ng issues pwedeng pag-usapan except yung comedy kasi napipikon yung mga komedyante. Diba? Lahat pwede lahat ng issue pwede pag-usapan except sarili. Look at yourselves in the mirror. Pare. Laugh with my kids. My wife. Kids, the life that I did, my ups and downs, my trials, tribulations. Don't tell me this is all about your father. Don't tell me this. Yun yung ginawa kong trailer music sa Unfinished Business. Gago. Baby. Kung sino mo nag-edit, don't fuck. Galing. Ako nag-edit nun. De, galing. Tapos kami ni Arlo actually. Kami ni Arlo. Sabi ko, Sabay sa beat yung mga sapak eh. sabi ko, gagawa ko siya ng skeleton, tapos yung mga b-roll na kailangan isingit, ikaw na bahala. Pucha. Nung pinakita ko siya, sobrang pangit eh. Tapos, nung inayos siya, sobrang ganda na bigla. Belated pala kay Carlo. Oh, belated happy birthday happy sa aming birthday. editor. And, FPW's only Grand Slam champion. talaga ba? Nag-tag team ba siya? Nanalo Hindi. siya? Ay, di pa. Okay. 2-time champion. Wala naman kami ibang championship, kundi... Oh yeah, the Grand Slam. Technically Grand Slam. Wala bang tag belt sa Hindi naman siya naging champion FPW? sa FPW eh. Si Jeff Cobb tsaka si Mike pa lang naging champion eh. Oh, hindi pa siya nananalo ng FPW. Ay, tama. Ibang promotion pala yun. Okay lang. Oo. Dude, you're trying, bro. Thank you sir, support. Parang ano yun eh, yung paglipat ng WWF tapos naging WWF. Yung Get the F Out. Nakita ko pa yung commercial nun eh. May W, tapos may F siya. Pumunta siya sa barbero. Pwede tanggalin mo. Pwede patapas ng mga onda. Tapos naging W siya. Yeah. Okay to ah. May ganun ba? Oh, ganda ng commercial. Pumunta siya sa barberia na yung walang aircon. Tapos bukas lang siya. Diba? Tapos sabi niya, Talaga? Tapos sinave. Tinanggal yung dalawang. Dito para din nawalan ng F. tapos yung barbero pinatong niya yung titi niya sa balikat niya. As it should be. Tapos may nagbebenta ng barbecue sa labas. Oo. Tapos tangin may mga chismosa, nag-chismis. Sa labas Chismis. ng Oh, barbecue. alam mo, buntis na naman yung anak ni Cecil. Di pa siya graduate. Taba-taba na niya. Ano yung course niya? Fine arts?
Naku, walang trabaho yan. Sa condo namin, WWE, get the F out. sa condo namin may mga Marites Club lang na kunwari winowalk nila yung aso Oh, nila. yung nakaupo sa sidewalk. Kawawa eh. Nag-chichismis. Pag winowalk ko si Harper at si Peach parang Sumasali ka. sinasabi ko na sa tingin mo, buti na lang ako yung amo nyo. Kung hindi, nakaupo lang kayo, nakikinig kayo ng chismis. Ng mga tao Maganda. hindi nyo Natawa kilala. sa sinabi nila, yung nag-walk lang sila kung nandun na yung pogging guard. The best, pare. Iba Ang pa dami yun. niyang ini-slam na granny punani, pare. Iba yun eh. Pag night shift yung pogging guard na yun, may 4 na tao sa lobby, may mga aso lang lahat. Eh. Sabi ko, wow, gaganda ng mga aso dito. Mga bichon. Putsa. Mga bisyong for say. May isang barkada ng aso doon na isang bichon, isang retriever, isang English bulldog. Ang cute lang nilang bunch eh. Pero di sila naglalakad. Nakaupo lang sila rin. Sobrang bad trip. Kawawa. Kaya kanina galing tayo sa condo mo. Yung makita yung Grab. Tapos sabi ng Grab driver, yung maliit, mataba dun eh. Tangin na, dalawang malaki. Yung maliit, mataba din. Yung, alam mo yung galit siya yung pagkambi. Yung nag-handbrake ako. Sir, bumaba na kayo kaagad. Di na kayo na shocks ko eh. Kala ko nga, natatawa siya sa kwentuhan na. Di, naroon lang siya ng putang ina Showtime. Eh. Which is a good program. No. Pero Akala mo weird lang, nagre-respond siya nag-drive sa'yo. siya, nanonood siya ng live showtime. Tapos naka-vertical, so mas kita mo yung comments doon yung show. Alam mo yun? Hindi, kasi yung ganong view, tapos lumilipad yung mga heart. Diba? Gusto niya kasi makita kung ka-vibe niya yung mga nanonood at the same time. Okay. Grabe, no? Ang streaming talaga, no? Baklasin eh. Opinion-based na ngayon ang watching. Oo, totoo eh. Kailangan... Dapat may hot take episode tayo, Red. Eh. Gawin na lang natin. Subukan natin, hot take episode. Mga hot takes natin. Ang hot take ko, hindi ako pabor sa pedophilia. Hindi ka pabor sa pedophilia? Oo. Ba't hot take yun? Hot take yun. Pabor ba mga tao sa pedophilia? Oo. Talaga? Wala ka bang tropang pabor sa pedophilia? Baka sa inyo, ganun. Di ah. Ay, alalik siya. Ay, Hindi ko alam kung Akala nagkamali ko lang siya. mag-New Year goals lang tayo. diba? Oo nga eh. Easy lang. Oh. Ano, Hindi nga ako pabor. wala ka na ba ibang New Year goals? Ako, meron pa ako. Hindi, ito. I will put, I-wrap it up na natin. I will just make sure na hindi ko itadama yung karir mo. Mhm. Kasi you took a chance on me and then hindi na ako mag-wild masyado. Hindi ka na mag-wild masyado? What does that mean? Isi-censor ko na yung sarili ko para sa'yo, Red. Kasi represented ka na eh. Bakit naman, hindi naman kailangan. Totally different entity ka na sa kanya ngayon. Pwede ko sabihin yung N-word? Nincompoop. Hindi ko pwede sabihin yun. Hindi naman ako responsible sa ng sinasabi mo. Okay. Hindi mo ko yung pagtatanggol kung na-cancel ako? Hindi. Di ba kayo pareho mga 35-year-old men? Kung ka-cancel ka, ka-cancel din kita eh. Di mo? Like, hindi totoo yan. Mabait na tao yun si Andren. Ako hindi, wala akong sabihing backstory na nakakatulong sa'yo. Sabihin ko, actually, I should have expected it. And, Ang unang gagawin, tatanggalin mo muna yung salamin. This is Red Oliero speaking, hindi si Red. Hindi This is si Joe Red. Oo. Ako, pag si Andre na-cancel, this sasabihin is ko yung Phil mga Brooks kwento talking to Paul Levesque. Nag-cringe ako doon. Like, magaling mag-promo si Panga, pero Grabe yun. grabe yun. Siya ang face ngayon, di ba? Grabe yung CM Baby Punk, face na Seth ngayon. Rollins. Nakita mo yung promo? Oh, grabe. Putang ina, pare. Let's go! Grabe, di ba? Parang si Seth na talaga dapat yung kalaban. No? Kahit siya yung ano. Dapat manalo na si Seth. Putang ina. Hindi, pero Daming talo ni Seth. Oo nga. sa kanilang dalawa, feeling ko dapat. Walang honestly, dirty. kahit matalo si CM Punk doon, I think. Feeling ko yung ending niya, ito Ito Fantasy book tayo. Let's go. Kuha, ano ba match nila? Normal. By this time, tapos na siya eh. Normal match lang siya. Gusto ko yung ending niya is pareho sila may steel chair, sabay sila ampas, pareho sila mananockout. Yan yung nangyari sa 3 stages in Hell ni Triple H at Stone Cold. Sabay sila nanockout. Tapos ang nanalo lang si Triple H kasi siya yung may arm. Hindi, ito pareho silang nakahiga lang. May 10 count. Tapos hindi sila tatayo. 10 count. Pero bago umabot ng 10, magpapatay yung ilaw. Tong. Hoy, si Undertaker. Tapos bubukas yung ilaw. Tapos nandun na si Shawn Michaels. Ang labo. Tapos suot niya yung damit ni Undertaker. Pero yung actual niya damit, so maluwag. Tapos nadapa-dapa pa siya. Tapos nasunog din siya sa entrance. Kago. Nung nakita ko yun, yung nasunog siya sa entrance, medyo wild. Ginawa pa nila ng palusot eh. Stop, drop, and roll shit. Tapos
Nasira yung mystique. Nasira yung Hindi mystique. na siya si Deadman nun eh. Siya, ano na siya eh. Si And Mark he's not na wasting nasusunod. any time. Okay, Gawin ang yeah. payo kasama. That was smart. Okay. Pero grabe. Grabe yung pain tolerance niya, men. Sobrang. Kung ako yun, ayoko na! Windows of Jericho pa nga siya nun eh. Tapos yung chest niya nasa mat. Chest niyang sunog. Grabe. Pero yun, ano pong, ba't naman less wild? Hindi, joke lang. I will, kasi aminin ko last year, tamad ako eh. Ngayon, I'll be more active. Ano sabi? Tamad? Ano? Tamad. Tamad. Okay. Well, technically, tamad rin naman ako. Tama naman. Dahil naman tayo tamad. Used to be a I used to Be firm. But look at me now. Hindi, Shout out kay Durf. Hebrado. si Mr. Durfect. Mr. Durf. Si Mr. Durfect. Ang ganda. Mr. Durfect. Pero, Solid wrestling reference and pun, bro. tamad ako physically and mentally last year. So, medyo maging active ako for my mental and physical health. Ano yung gagawin mong Anong gagawin mong mag-workout? ano Walking lang, diet, journaling, I'll write more. Journaling? Journaling para Tinigil magandang ko na eh. idea yun. And plus, dude, mas malala ako magiging active sa stand-up. Gagalingan ko na, puta. Ba't di mo ba ginalingan last year? Di feeling mo di mo nagalingan last year? Okay. Sige. Ikaw, Alexia, may last minute resolutions ka ba? Last resolutions? Trials and resolutions? Parang sinimulan ko na to last year pero mas siseryosohin ko yung ang aking health. Diba? Lahat naman tayo. Naalala ko nung ako'y nagkaroon ng kerfuffle. At lahat kayo ay namulat. Ng mishap. Nagkaroon ng A little bit of flabbergastedness. Pare. and like, wake up call talaga siya. So parang, ngayon hindi na ako masyado, sorry sa mga fans ng Kababuyan. Pero, I have left you. Kailangan na natin mag-ayos, pare. We ain't getting any younger. Sobrang sakit ng tuhod ko since high school pa eh. So, Yung nagka-click siya. para akong Jack Skellington. Ako meron akong weird na goal na health-wise Oo. din. Okay. Pero 10 pipino sa puwet. at the same time, so nag-wrestling return ako last year. And ang saya niya, sobrang saya niya. Pero na-realize ko nga talaga na, wow. Out of shape. I'm out of shape. And ang dami kong kailangan gawin just to keep up with these guys. Kasi medyo na-raise na rin talaga yung bar ng wrestling ngayon eh. Hindi na siya tulad ng dati na pwede ka lang nag-yosi ka tapos lumabas ka dun. Angas nun. Tapos- Angas nun. Parang si Sandman. Sumapa ka, mag-headbutt ka lang, splash, magas ka, okay lang, di ba? Di bahala nang masaktan yung opponent mo, mga ganong klase. Ngayon, mas maganda na. So, ako inisip ko parang, siguro, dapat may certain level of health and shape ka rin para just in case kailangan mo stumep up. Parang not necessarily hindi naman mag-wrestling ka sinabing, ulit. parang it pays sa storyline na anytime na okay, or baka may ma-injure, or may kailangan mag-step up, or may kailangan, na pwede ako, I can throw my name on the hat. You know what I mean? Not really wrestling publicly or anything, pero parang ang sarap din bumalik sa ring, kahit practice lang. So, that's one of the goals din this year. Pero at the same time, ayun din, sabi ni Andren, cholesterol. Alam mo, may diabetes kami ni Andren. Get that diabetes in control, pare. Sugar's medyo like, I've been good, pero yung cholesterol. Sabi nga ni Fallout Boys, sugar, We're going down. we're going down, pare. Di ba? Am I more than cholesterol? Yeah. Maramdaman ng daliri ko. Hindi ako nauuhaw every week. okay, yun. Grabe. So, Dali lang ginagawa ng Mikey Bustos. oo nga. Tapos yun din yung next ko na goal is to make more Be the next Tagalog music videos. Nice. Pero yes. Alam mo naman, tayo ay song singing country. Tama. So, feeling ko, titigil ko na yung stand-up, tapos gagawa na ako ng funny songs. Pansit. Tapos pag Sobrang Gagawa ko dami ng mga- niyang sahog. gagawa ko ng mga puns. Pansit. Gagawa ko ng mga puns, tapos tatawagin ako brilliant and witty ng mga tao. Kasi, Ay, pants. yun naman talaga ang witty sa mga Pilipino, di ba? Yung mga Pants, puns. diba yun yung sinusuot ng legs? Diba? Yung pants. Hindi, pare. Doon piniprito yung fish sa pants. Sa lahat ng mga kandidato siyan, willing ako magsulat ng mga jingles for you guys. Ang dami. Maraming bagong kanta eh. Marami ako, ito, mga mag-audition ako Sige. ng Kibuloy, wanted ako ng FBI. Diba? Kibuloy.
Nag-human trafficking ako. Kibuloy! Number 54 sa balota. Kibuloy! Nakarehas ang biktima ko. Damn. Okay. Damn. Akala ko ba less wild ka na this Solid Hindi, tag. dude. Dude, solid tag. Solid tag, dude. Solid tag. Mas, dude, edgy na yung bago. This year pala, mas edgy. Bago matulog. More Ang bago ng OBB natin yung unang Attitude Era raw music. Stone Cold. Okay, sa SmackDown. Ho, 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 everybody on the ground. Everybody on the ground. Diba? Now won't be denied. And all I got left is my pride. And I will rise. Break it in, break it out. Wacky D, wacky do. Okay. For bago matulog, goals. Okay. Live. Bago matulog live fan meetup. AKA the I Am Bago Matulog campaign na hinihintay pa rin natin. The Grand Bago Matulog Eyeball. The Grand Bago Matulog Eyeball. Coming this year. Ang target namin nung una, January, pero feeling ko malabo na yun. Feeling ko March. Feeling ko March. Tandaan Kasi nyo. March is Bago Matulog month. Totoo. Hindi nyo ba alam yun? March is Bago Matulog month. Sabi ng Pangulong Bongbong Marcos. Yes. Kaya stick si Bongbong eh. Kaya ako siya binoto eh. Kaya nga kami BM eh. Kasi alam mo ba, yung parang sa Harry Potter, kung ginanon mo ng one, magbubo siya ng Bongbong Marcos. magagano siya na. Mas mag-a-arrange na ng ano. Papalitan natin yung bagong logo. And then also this year, ika-crown natin ang Bago Matulog World Heavyweight Champion. Tangin na yung maangas red, let's go! Bago Matulog World. In the red corner, Bago Matulog Habit Champion. Ganun dapat. Yun yung belt parang sausage lang siya. Pero ang gold. ating inaugural champion si Bago Matulog ay si Ebe Dancel. Ebe! Dancel! Ebe, basta! Ebe, basta! Okay. Grabing fan meetup yun. Parang Magic the Gathering Grand meetup. Bago Matulog Eyeball. Abangan nyo. Tentatively March. Okay. Just 90% dudes, pare. 90%. Uy, nag-increase ng 2% ang follower base ng female. Yes. Tapos Girl power. Bababa ulit dahil kanina pinagkakanta niya yung mga theme song. Oo nga. ng Kibuloy! Attitude Era. Hindi ko alam pa na sinasabi nila. Tapos All he ano does pa? is pray. Buwaki di do shirts, pare. I think we gotta roll it out. Buwaki di do Na may shirts. deathcore font. Hindi Tapos, maintindihan. yung binabala ko, yung first rollout, meron siyang secret Easter egg na hindi makikita sa mga sunod na rollout. So, bibenta natin yun ng 75,000 pesos each. Yung parang si Red, binigay niya yung last of its kind eh. Yung sa exchange gift ng Christmas, merch niya. Merch niya. Mr. Frederick Netflix. Mahaba. Merch Anong niya. binigay mo? Ha? Anong binigay mo? Binigyan ko yung office mate ko dati ng Megadeth t-shirt na binili ko sa Recto. Solid. Tapos hindi niya nagustuhan. Oo nga, binigyan ko nga ng ahas ng... Naalala ko yun. Tapos siya parang, wow. Ano mo bang goals for Bago Matulog? Try natin 2 episodes a week. Try natin mag-shirt. Try natin mag-meet up. And then, ilalabas na rin natin ang Bago Matulog subscription service. Tama. In which, ang mga subscribers lamang ang makakatanggap ng special price ng dura namin ni Andren sa bote. Nakalagay sa sachet. As in, halo na dura nyo or separate? Alam mo yung sachet na parang pansit canton? Yung kalahati yung toyo, kalahati yung oil. Yun, dura ni Andren sa dura ko. Sa kanya yung itim, sa'yo yung puti. Tapos, sobrang kadiri yung puto. Tapos meron rin exclusive access sa mga videos namin na Red na pumapatay ng daga. Yes. Pumapatay ng Secret access sa aming daga-killing videos. in 10 different ways. Pinag-uusapan tayo kanina rin. Na? Feeling ko magandang addition to sa inyong Bago Matulog goals ay ang Bago Matulog Discord server. Bago naman itong Discord server. Kung saan manonood tayo ng mga funny movies. Mga Tulad ng Ilocano Defenders. Yes.
So yun ang mga plans namin sa Bago Matulog Universe. Yun na yung tawag sa inyong by the way. O Bago Matulog Universe. Tapos yung bagong slogan ng Bago Matulog, no girls allowed. Hindi. Yung spell po ng girls, G-U-R-L-Z. May naisip akong tagline Bago Matulog, are you awake? Are you ready? Are you? Wah, 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 wah. Are you awake? Tapos ganun yung pala yung promo natin sa Bago Matulog Grand Eyeball natin. Yung tipong Dapat lahat nakapajama. si Andren, parang interior Andren's room. Tapos naka-shot lang si Andren sa bilang may gaganon. Wake up! Gaganon bigla. Tapos baba kang ganun. Tapos naka-motorcycle. Tapos going through your day ka lang, parati lang minute. Remember who you are. Mga ganun lang parati. Remember the calling. Pag tingin mo sa salamin ni Jose Red. Pagkasarado mo ng medicine door, yung reflection mo ako, pero may taga ako sa ulo. Bakit? Naalala mo yung ginawa mo sa akin, Andren. Kailangan ko patawarin yung sarili ko. Aksidente lang yun eh. Oh. Tapos may dalawang taga sa ulo. Anong aksidente? Ano ito? Tapos pinakita mo yun. Ano to? Dalawang beses, di ba pwedeng dalawang beses magka-aksidente? Sobrang perfecto mo, ha? Bakit may dalawang identical access sa likod ko? Dalawang beses ka nagkamali sa'yo, nag-break. Dalawang beses ka nagkamali eh. Tapos parang mga transition. Lalabas ka. Tapos nandun yung si Neo Noir Lenny na siya yung fascist Lenny na nagpapatakbo ng Tapos mamaya yung bibig bubulong, wake up. Tapos pagising mo, nasa totoong world ka na. Tapos ka gano'n, Andren, magsimula na tayo mag-record. Tapos bila na lang, panaginip lang pala. Tatayo ako. Pagtalikod ko, may dalawa pa rin ako. Pala ko lang sa likod. Titingin ako sa camera. Titingin siya sa salamin, tapos siya pala si Rems. Tapos pupunta kang Cool Pals recording. Sobrang gulo na. Sobrang gulo. Tapos bilang fade to black, Bago Matulog Grand Eyeball. Coming soon. Sobrang Hindi na make the sense. Yun. Okay. Are you ready? I think it was a good comeback episode. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Alexio Tabafunda, panoorin niyo siya. Meron siyang show sa January 18 sa Brick Wall. I just did Brick Wall. Sobrang gandang venue, pare. Great venue. The home of Comedy Manila, pare. Jan 18, ang tawag? Ang pangalan ng special ay 30 kasi ako ay 30 years old na on that day. Kasama ko doon sina Steven Sagad, si Dex Conche, Eman Laos, Chad Gregorio, mga rising stars. Yun, masaya. It's gonna be fun. May mga special guest comedians, di ba? Tickets available, comedymanila.ph. Tickets available. Dami pang tickets. Bilhin nyo na. Masaya siya, promise. Tapos, kain tayo. Kain tayo. Ikaw, ano, may popromote ka January 17, Sundays are for Sillies. Yung name ng show. Ganda nun, Di ba 19 yun? 19 pala. Solid 19. Show name, dude. Solid show name. January 19 siya. Punta na lang kayo sa comedymanila.ph for tickets. Yun. Ako, abangan nyo. Gagawin ko pa rin yung annual Valentine's Day show ko. Tentatively Feb 15, pero it's gonna be announced naman sa page ko or comedymanila.ph. Punta lang kayo doon. Thank you so much. Andren, take it away, pare. Congrats, GL. Isa buhay champion. Pwede na tayong matulog. Uy, wow. Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.